podcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos. Bilis na oras. Alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ang dami mga maiinit na issue ngayon mga habigan, ha? Ayan, kasi nga init ng panahon talaga naman ha? Pero ano man ang mangyari po mga kuya, mga ating, abay kailangan ni chill lang po tayo, ha? Ayan, at wag naman sanang magkagulo, ha? Ayan, pag-usapan na natin yung mga maganda, ha? Ayan, abay, ang sabi ni Mark Zuckerberg, ha? Ayan, baka daw pawala ng mga dumber cards, ha? Mga yung smartphone, ha? Abay, papalit na raw po ng smart glasses, ha? Alam nyo yan? May mga bagong ganyan ngayon, ha? Ayan, sa para maging main connection daw natin sa digital world. Alam po niyo may mga na ngayon, may mga digital glasses na abay may camera na rito, ayan, abay may music na lahat, ayan, kaya mukhang dyan tayo papunta, ha? Ayan, anyway, sana ganyan pinag-uusapan natin, hindi puro politika. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Pero hindi natin magpapaligoy-ligoy mahabigan, ha? Dahil meron tayong bisita ngayon dito sa ating studio at wala po iba mahabigan. Ang presidential sister, Senator Amy Marcos. Apo Senadora, naimbag ng bigat. Good morning, Apo. Kastamit keng ka. Good morning sa lahat. Nako, talaga naman. Bumati ka muna sa mga taga Ilocos at taga Malacanang. Nako, yes, kumusta kayong lahat? At maraming salamat. Andito tayo sa kay Lakay. Kumusta na Lakay? Ano bang balita? Kayo ang expert dyan. Marami tayong balita, kaya nalilito na tayo. Kaya lang minsan sa pagbabalita minsan masakit din sa ulo. Anyway, diretsahan na po tayo, Senator Amy. Ayan, bakit nyo pinaiimbestigan sa Senado? Ayan, nagpatawag po ng investigasyon sa Senado para imbestigan ang pag-aresto o pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, the Netherlands, sa ICC. Oo nga, paano napaka-emosyonal natin ngayon, maraming galit, maraming nag-iiyakan, hindi lang yung mga pro-Duterte na sinasabi, kundi halos lahat nabigla. At first time naman ito mangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Na dinakip yung isang Pilipino, lalo tigit isang Pangulo, at dinala sa ibang bansa, kaya lahat tayo tuliro. Sa kabila ng kaguluhan ng ating damdamin, mas maigi siguro imbestigahan. Para alamin natin kung ano talaga ang nangyari, kung tama ba, kung ganito ba talaga ang proseso, talaga bang isinantabi yung ating mga korte at baliwala na yung ating hudikatura. Pwede ba talagang mangyari ito? Talagang kinilala at pinagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Maski yung administrasyon ay umaangal na maraming fake news. Di alamin natin yung totoo, di ba? Kayo po matagal nang mambabatas. Ayan, ano ba sa nakita po ninyo? Meron nga bang may nakita ba kayong mali, illegal sa pag-aresto sa dating Pangulo at pag-turn over kaagad dun sa International Criminal Court sa dating Pangulo?
palibhasa akong mag-iimbestiga, akong mag-preside. Ayoko munang hatulan, okay. ano. Ang gusto ko lang sabihin, maraming nakakagulat, ano. Marami tayong hindi maintindihan. Wala na daw tayo sa ICC, biglang kasali rin, di ba? Talagang umatras na tayo riyan. Tapos biglang Interpol ang umeksena, hindi naman ICC. Maraming bagay-bagay na talagang kini-question ng taong bayan, hindi maintindihan. At maraming nagte-text ng mga OFW, sa totoo lang. Takot na takot. Sabi nila, kung Pangulo, gaganyanin. At nandyan mismo sa ating bansa, paano na kami? Sa panganib ba lahat ng Pilipino? At abalang-abala sila, araw-araw nandyan sila sa ibang bansa. Ano na lang daw ang hinaharap nila. Kaya yan ang dapat nating alamin. Hindi pa ito nagtatapos kay Presidente Duterte at ang alam natin, marami pa ring suspect na nasa listahan doon sa arrest warrant. Siyampa daw, 8. Oo nga, apakarami At kalakip doon yung 2 senador, no? So, kinakailangan siguro pag-usapan din kung anong mangyayari sa kanila, kung ganito rin ba talaga ang haharapin nila at karapat-dapat ba? Dahil yun nga, ang dami-daming fake news, ang daming pananakot. Alin ba talaga yung totoo? Mga pro and anti, di mo na malaman tuloy kung alin ang totoo dyan. Pero itong kasama yung si Senator Bato de la Rosa, Senator Amy, ang Senado ba ay pwede bang i-custody ang Senator Bato kung siya ay magkaroon ng arrest warrant? Ang pagkaintindi ko, talagang pinagtatanggol ng Senado ang kanyang mga miyembro at yan ang nangyari kay Senator Trillanes. Unang-una, tapos naalala din natin, di ba, si Senator Johnny Ponce Enrile, ganon din si Senator Jinggoy. Yun ang pagkaalala ko. At parang yun naman din ang sinabi ni SP Cheese na talagang pwedeng ipagtanggol ng Senado ang kanyang mga miyembro laban sa anumang arrest warrant. Kahit nakareses po ang Senado kasi sinasabi nila ay may mga lesser crimes daw na di ko alam matandaan kung ilang years ang penalty, sabi yun lang daw ang pwedeng may immunity kumbaga ang isang senador o congressista na nakapaglabag sa batas. Naku, ayoko na makipagdebate dyan. Kanya-kanyang opinion ngayon. Alam mo naman, titindi ng abogado. At ang totoo, hindi ko pa nakakausap si Senator Bato. Hindi ko rin naman nakakausap pa rin. Pa-text-text lang kami ni Senator Go. Kaya hindi ko pa alam kung ano talaga ang kanilang opinion at anong balak nila. Hindi rin kami nakakapag-usap pa ni SP Cheese. Kasi lahat nasa probinsya. Ako naman, ikot ng ikot. Yun nga. Kung tutuusin, sa Pilipino, asiwang-asiwa tayo na kinukuha yung ating mamamayan, ano? Hindi talaga natin tanggap yun. Kung maalala ninyo yung panahon ni Presidente GMA, yung nagta-truck driver sa Iran-Iraq War, yung De La Cruz, naalala po ninyo? Di ba nagbayad pa tayo ng ransom noon officially? Pagkatapos kumalas tayo doon sa alyansa, doon sa Alliance of the Willing, para lang maiuwi yung truck driver na iisa. Talagang antindi talaga ng galit ng Pilipino sa ganyan At ayaw natin, miski si Mary Jane Veloso, ano ba, 1 buwan lang yata nakalipas, hinatulang guilty, may death sentence, pinilit natin na kahit papano, talagang maiuwi. Hindi talaga natin type yung dinadakip, dinadala sa kung saan-saan. Talagang asiwang-asiwa ang Pilipino sa ganyang gawain. Ayan, so ipapatawag nyo na po ang kinatawaran, Department of Justice, Department of Foreign Affairs. Siyempre yung starring, yung PNP. PNP. Bidang-bida doon. Tapos yung mga prosecutor, di ba, nandun din. Alamin natin kung tama talaga yung ginawa nila, kung ganun talaga yung procedure. At yun din ang hinaharap ng iba pang nakalistang suspect. Alamin natin kung ano talaga ang tama at kung sakasakaling tuloy-tuloy pa ito. Kasi nga, siyam nga o ilan ang nakalista doon, dapat maghanda na rin. Wala ba kayong balak na pumunta ng The Hague, Netherlands at dalawin ng dating Pangulo? Gawin na muna natin ang trabaho natin dito at hindi ka naman papapasukin, wala ka naman tulong doon. At accredited lang yata yung iisa o 2 na mga public defender na pinili ni VP Sara at ni dating ES Medialdea.
ideya para magtanggol sa ating Pangulo. Ayan. Anong So, yung pa lang ang alam natin kakarampot pa lamang ang impormasyon natin, kaya dapat siguro imbestigahan talaga. nakakausap niyo kanyo si Senator Bato? Ayan, kumusta na siya? Hindi ko pa nga nakakausap ba? Hindi pa parang nag-radio silence na muna ganun ba? Ni text hindi niyo Hindi ko makontak pa ngayon? mahagilap pero Aha. lumalabas naman at nakikita ko sa rally. Kaya't awang-awa ako sa kanila. Talagang hindi malaman kung saan tutuloy. Yan, dyan din ang dating PNP Albayalde, naririnig ko sa inyo, sa radyo, at yung iba pa na nakalista. May mga nagsasabi sa Senator Amy na kayo daw po ay kontrapelo sa Marcos administration dahil parang kinokontrol niya ang iyong ang presidente. Ayan, sa kanya mga policy, mga statement. Hindi ko naman kinukontra. Ang sinasabi ko lamang, kinakailangan malaman kung anong mangyayari. Kung tutuusin, nakakatulong pa nga ito sa palasyo pagkat yung mga fake news, umaalma na nga sila. At yun din, kung magkakaroon ng pagkakamali, di tuwirin na pagkakataon itong investigasyon na ito, na alamin yung totoo at ano yung dapat. Kasi yun nga, ang tataas na ng emosyon Hindi naman ako kumukontra miski kanino. Ang nais lamang magka-imbestigan. At alam niyo, sa totoo lang, hindi ako mahilig mag-imbestiga Absent ako sa mga investigasyon. Minsan lang ako nagpupursige mag-investigasyon. Nung minsan yung pinaka-latest, yung sa ayuda. Ayan. Kasi nga, yung bilyon-bilyon na sinasabi, linulustay, pinopolitika, vote buying daw. Tapos, yung nakaraang taon, kung maalala ninyo, yung PI, yung People's Initiative. Ayan, Talagang tumatayo lang ako at nagpapa-imbestiga. Pag walang iba na nagsisigaw, ngunit ang buong taong bayan ay umaalma na. Kaya pag hindi naman mahalaga sa tingin ko at iba naman ang tutumbok doon sa katotohanan, hinahayaan ko na. Hindi talaga ako nakikisawsaw sa lahat Pero yung mga bagay-bagay katulad ng saligang batas, ito, yung sinasabi na yung kalayaan at soberanya ng Pilipinas ay kinakailangan ipagtanggol. Abay, ibang usapan na yan, kailangan malaman na talaga kung ano yung tama at mali. Ayan, sabi nga, ano ba naman ito, ha? So, anyway, yan daw po ang naging dahilan. Kaya kayo nag-away ng inyong pinsan na si House yung sa Speaker. PI. Ayan, sa PI ni Martin Yung sa People's Speaker Romualdez. Initiative. Tama, Lakay. Ang nangyari doon, sa kasamaan palad, naglanding sa aking komite. Galit na galit yung mga senador kasi parang sinasantabi yung mga Senate at nagkakaroon ng balita na i-dissolve daw ang Kongreso at magkakaroon ng rump Congress. Naku, talaga, ganun din. Talagang galit rin ang lahat. Nagkataon committee ko yun. Alam nga naman na umilag ako o umiwas, kailangan pursugihin. At sa awa ng Diyos, natuklasan naman ng lahat na mali naman yun. Na nagkapirmahan, mali yung proseso, may suhol pa, napakapangit ng mga pangyayari. Sa isang rally sa Mindanao, Senator Amy, bumanat ng todo ang Mayor Baste Duterte sa ating Paulo, sa administrasyon. At sinasabing wala daw pong utang na loob ang administrasyon, ang Pangulo, dahil sila, ang tatay niya, ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng Mabayani. Pagkatapos pinaaresto ang kanyang tatay at itinan over pa sa ICC. Anong masasabi niyo dyan, Senator Amy? I think narinig ko yung spokesperson ng palasyo sumagot na parang rule of law mangingibabaw. Ang batas ay mangingibabaw sa utang na loob. Parang yun ang narinig ko. Tama po, hayaan na natin na silang magbatuhan. Ako'y ayoko sumausaw muna sa mga usapin dahil nga may investigasyon tayo. Kailangan makinig tayo sa bawat isa, sa bawat panig at alamin kung ano talaga ang nangyari. Kasi maraming nalilito at hindi mapapawi ang emosyon hanggang hindi natutuklasan ang lahat. Ayan. So anong gusto malaman talaga dyan sa investigasyon ninyo? Unang-una yung narration, kailan ba ito nagsimula? Ang daming nagtataka, kailan ba nagpalit? Kasi dati, sabi natin, hindi tayo sangkot, hindi tayo papayag sa pagpasok ng ICC. Biglang andyan na yung ICC. Ngayon, lumalabas ang balita na ang Pilipinas, ang pangit naman ng salita, nakipagsabwatan o parang nakiusap dyan sa ICC. Hindi ko na maintindihan sa akin mismo. Tapos pumasok yung eksena, yung Interpol at transnational crime. Wala naman dun sa airport
yung NBI. Di ba sila usually ang nariyan. Tapos yung PNP ang nagsalita, pero nandun rin yung prosecutor ng DOJ. So kung tutukusin, maraming nagtatanong kung tama ba yung proseso, pinagtanggol ba at itinayo, kinilala ba ang mga karapatan ni Presidente Duterte at labis ba ang pangyayari. Kung nalabag ang human rights ng dating Pangulong Duterte, imumungkahin niyo ba, Senator Amy, na may balik ang dating Pangulo sa Pilipinas tulad ng hiningi ng kanyang pamilya at mga supporters? Alamin natin ng maigi kung may basehan talaga na pag-usapan yan. Kaya nga tuklasin natin ng maigi. Ayoko nagsasalita ng biglaan, pero talaga nagugulat tayo sa mga pangyayari. Asiwang-asiwa talaga ang Pilipino sa pagdadakip, ika nga, ng ating Pangulo. Tapos higit sa lahat, parang labag rin sa batas ng Diyos eh. Kasi hindi tayo sanay, di ba? Matanda na, may sakit na, wag na natin sabihin na Pangulo dati. Abay, hindi natin tinatrato ang mga lolo natin ng ganyan. Totoo po yan. So sa tingin po ninyo, kung ganun man ang ginawa sa dating Pangulong Digong, kayo ba'y masang-ayon ba kayo na sana dito na lamang kinulong kung may kaso kesa i-turn over dun sa ICC sa The Hague? Yung opinion ko sa panahon ngayon, alanganin, no? Huwag ko na sabihin kasi mag-iimbestiga ba tayo sa Webes. Apo. Pero yun nga, ang damdamin ng bawat Pilipino ay nag-iisa na syempre mabait tayo sa ating mga Ay, totoo po yan. Hirap tayo sa ganyang gawain. At ikalawa, mahirap tanggapin na yung mga korte natin hindi na umaandar, na yung mga judges natin palpak. Bakit wala silang papel sa lahat na ito? Kaya gusto ko rin malaman kung tama ba yung prosesong ganon. Dahil kung sa media lang, yung dami-dami ng libel, cyber libel, yung mga artista, sangkatutak na marites, buhay na buhay yung korte natin. Bakit kinailangan pa yung ibang bansa pumasok dito sa Pilipinas? Nagtataka lang ako at baka naman may magandang paliwanag. Pakinggan natin, wag nating sabihin na talagang mali o tama. Pero ang sino man, mga OFW nga, talagang takot na takot kasi araw-araw na sila sa ibang bansa. Dito mismo sa Pilipinas, hindi pala sila safe. Kaka-nervyos nga naman yun. Ayan, may statement po ang CIDG na pwede daw talaga mag-aresto kahit walang hawak na warrant of arrest. Hindi ba ito delikado at hindi ba illegal pagka mag-aresto ka ng walang arrest warrant, Senator Amy? Di ba common na? Yun na nga dapat alamin natin. Alam naman natin na kapag ginaganap ang mali, ang krimen, pwede naman mag-citizen's arrest. Hindi ko alam yun sa PNP. Opo. Medyo nakaka-nervous yata yun. Dadamputin ka na lang bigla. Ano ba yun? Nakakatakot naman. Parang yan ang ayaw natin mangyari. Alam po, Senator, dahil sa mga dumadami mga rallies ngayon at protesta laban sa administrasyon ninyong ading kapatid, Pangulong Marcos, baka daw pagka lumala po ito at hindi makontrol, ano ang pagkakilala niyo sa iyong kapatid, Pangulong Bonget? Ayan, kaya ba niyang mag-declare ng martial law tulad po sa ginawa ng inyong ama kung magkaroon po ng hindi na makontrol ang sitwasyon? Hindi ko masyado nakakausap si Bongbong. Hindi ko malaman kung ano yung isipan nila sa palasyo ngayon. Ngunit wag naman sana. Opo. Wag naman sana maghinahon tayo at sana makapagpakalma itong investigasyon. Pag naisabalat ang lahat ng mga pangyayari, narration na talagang chronological, ano ba talaga ang nangyari, alin yung mga karapatan na talagang pinagtanggol natin, yung proseso na tama. Pag-aralan natin maigi at baka dito matuklasan ng solusyon. At itong pag-aresto ba kay dating Pangulong Duterte, ang sabi po ang may desisyon daw ang Pangulo. Well, ang sinasabi talaga ng ating saligang batas, ang konstitusyon natin, binibigay talaga sa Pangulo ang foreign policy. Opo. Malawak ang kapangyarihan niya. Pero sa kabila nun, may say naman tayo kahit paano. Kasi halimbawa, ang Senado, tayo naman ang
nagraratipika. Alam ko, hirap na hirap Sa ako. mga treaty. Yun, yung mga treaties, di ba? Ang nagpapatibay niya, yung Senado. Kung tutuusin yung ICC, yung paglahok natin dyan, ratified by the Senate. Ganun din. Alala ninyo yung botohan sa VFA, yung Visiting Forces, di ba? Nagkaroon ng malaking kontrobersya dyan at gitgita ng botohan dyan. Kaya't hindi natin masasabi na 100% sa presidente. Pwede rin naman talagang tignan at kung ano yung kakayahan natin, kung wala na ba talaga yung justice system natin. At palibasa, lahat ng investigasyon ng Senado at ng Kongreso ay in aid of legislation. Ano pa ang maaari nating gawin? Meron bang mga safeguards? May pangangalaga ba sa mga nakalista na mga pangalan na nandun? Ano rin ba ang mga kasiguraduhan ng ating OFW at iba pa na nasa ibang bansa na lalong nasa panganib? Ayan, totoo po yan. So, ano po ang sa mga nangyayari ngayon, Senator? I mean, ano nakikita niyong solusyon na para maibsan itong, ayan, nandyan na, nakulong na ang dating Pangulo sa... Wala na rito eh. Oh, wala na Sabi rito. nga nila too late na itong imbestiga eh. Ba? Dahil dinampot na daw. Ako naman, tignan natin ng maigi kasi talaga namang kinakailangan intindihin muna ang pangyayari. May makita pa kayong solusyon para mapahupa ang sitwasyon? Hindi natin alam at di ba yung nakaraang buwan, sinabi nga convicted na si Mary Jane Veloso pero pumayag naman ng Indonesia na dito na lamang i-serve yung sentence niya sa Women's Correctional. Hindi ko sinasabi na pauuwiin si Pangulong Duterte pero sinasabi ko lang na may mga sitwasyon na baka makita natin ang puwang o solusyon para ritong lahat. Ang sinasabi talagang yung Interpol ang tinuturo kaya dapat yung Interpol ang intindihin maigi. Ang alam ko kasi NBI ang tumututok diyan at patawagin rin natin yan para ipaliwanag nilang maigi dahil yung kay Congressman Arnie Teves ang naaalala ko Totoo yan. Diba yung Interpol ang dapat tutulong sa atin na maibalik rito. Maliit at mahirap na bansa ang Timor. Pero hanggang ngayon di pa nauuwi kasi Totoo meron yan. rin silang sariling korte. Talagang tinatayuan nila yung soberanya nila na may sarili silang justice system at hanggat ngayon andun pa rin, hindi pa rin pinapapunta sa Pilipinas. Ayan. So intindihin natin lahat yun bakit nangyayari ito. May mga sinasabi na nagbabalak daw kasi ng destabilasyon ang dating Pangulong Digong kaya self-preservation kumilos ang Malacanang, Senator Amy. Naku, baliktad yata ang nangyari. Ngayon ang destabilization, todo prayer rally, noise barrage, lahat ng ingay, kilos protesta, parang baliktad naman ang nangyari. Ayan. Anyway, Senator Amy, sa ganitong sitwasyon, ano po inyong masabi sa ating mga kababayan? Siyempre, sa administrasyon ng inyong kapatid at sa kampo ng dating Pangulo. Alam namin na malapit kayo dati kay Vice President Sara, kaya lang nagkaroon na yata ng lamat dahil sa mga ganitong pangyayari. Well, talagang mahirap ang aking kalagayan. Ako'y naiipit sa dalawa pero ang akin na lamang gawin natin ng tama, alamin ang katotohanan at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ganun na lang kasimple. At kahit magalit na yung magkabilang kampo sa akin, para sa akin, ito ay hindi na politika. Hindi na ito bahagi ng kampanya. Ito'y pagtatanggol ng ating bansa, ng Republika ng Pilipinas. Yun ang mahalaga kasi andito pa ba tayo kung yung ibang bansa nakikialam na, dinadampot yung iba't ibang mamamayan. Kaya't alamin natin to, ayokong magsalita ng ura-urada, ngunit importante palagay ko, pinakamahalaga ang malaman ng lahat ng mga pangyayari at alamin kung ano ang direksyon natin sa mga susunod na araw at buwan. Ayan. Senator Amy, abangan po namin yung isasagawang investigasyon sa Senado. Ayan, at sana po magkaroon ng kalinawanan
at solusyon sa mga problemang nangyayari ngayon? Meron yan. Ay, may solusyon. Ayan. Ayan naman, talaga naman, may commercial pa eh. Ayan. Teka muna, ba't doon di kayo sumipot doon sa rally ng Alyansa doon sa Leyte ba? Tacloban o nga March 14? Tapos sa Tacloban pa naman, gusto ko pa naman pumunta doon. Ba't di ka sumipot doon? Paano, hindi ko nga matanggap yung nangyari kay PRRD. Katulad ng marami, parang damdaming bayan talaga eh. Sobrang tamang-tama yung dating eh. Kaya pinag-iisipan ko, sabi ko, mas maganda lang pag-aralan ko muna kung ano yung tamang hakbangin, imbis na lahat tayo nag-iiyak, nagsisigaw, at ayoko yung ganun eh. Tutukan na muna natin yung mahalaga, yung soberanya ng Pilipinas, yung kalayaan natin, yung republika ng ating bansa. Maiwasan ng gulo-gulo, magkaroon ng kapayapaan dito sa ating yun na bansa. nga eh. Tsaka yun nga, iniisip ko, bilang senador, ano yung katungkulan at responsibilidad ko? Palagay ko, bilang chairman ng Foreign Relations, wala akong magagawa, kundi imbestigahan ng maigi, alamin, at ipahiwatig sa buong bansa kung ano nangyari talaga. Senatora Amy Ma'am, maraming salamat po. Diyos Agnira na imbang bigat. And good morning, good luck. Good morning, good luck to all of Teka us. muna. God bless the Philippines. Sandali na lang. So, di kayo nag-uusap ng kapatid mo? Anong mensahe mo dun sa mga taga-Malacanang? Kaya nga eh. Malungkot nga ako eh, pero walang pagkakataon makipag-usap. Oo. Di ba na-text yan? Mag-usap nga tayo, ading. Nagtitext ako, hindi naman masyadong sumasagot. Hindi mahilig ganun ba? mag-text yun eh. Hindi makati ang kamay nung katulad ko eh. Text ng text eh. Hindi ko nakakausap ng maigi kung sana nakapag-usap kami mas maayos. Hindi ko alam kung ano yung payo ko kasi hindi ko naman alam ng mga pangyayari. Pero masyado akong malungkot sa hidwaan dito sa ating bansa. Nagsalita si Senator Cheese kung lalala pa ang hidwaan at lalalim pa ang galit ng bawat kampo sa isa't isa. Sa palagay ko, hindi naman yan ang pakay ng investigasyon. Ang pakay natin ay malaman ang katotohanan at magdesisyon moving forward kung ano ang dapat gawin. Senator Amy, maraming salamat. Diyos Agnira and good morning. Thank you. Mga kaibigan, ang kapatid ng Pangulo, ayan, chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, Committee on Electoral Reforms, Senator Amy Marcos. Damdamin Bayan. Balikan po natin ang ilang pang mga issues. Nako talaga naman itong magkapatid to. Kasdala di agkabsat. Anyway, mga kaibigan, marami pa tayong issue nga tatalakayin sa pagbabalik natin palatuntunang Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Oras CJ, Chief Justice Alex Jesmundo, ayan, talaga na bang hindi na matutuloy ang biyahe nyo sa The Hague, the Netherlands, Ayan, kung hindi kayo matutuloy ng The Hague, mag-ano na lang kayo, CJ, Paris na lang kayo. Damdaming Bayan. Oras CJ Alex Jesmundo, ganap na alas 8:39. Ang balitang ito. Bayan. Oras Sister L. It's 8:46 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga Pilipinas at Diyos marhay na agas ng mga kababayan ko dyan sa Bicol. Sandali lamang Miss Let. Abay, may statement ang Malacanang, Abay, tungkol ba sa banat ni Baste? Ayan, hirap na maging presidente kayo na Sister L, Lakay. Ayan, dahil problema na sa mga Duterte, ayan, Duterte supporters, eto pa, ayan, meron pang problema yun sa Mindanao, ayan, oo. Abay, mukhang umaalma po ang Moro Islamic Liberation Front sa pagbabago ng liderato sa BARM. Abay, paano yan, Secretary Galvez, Idol, Ayan, sakit ng ulo, Siyempre, lalo na ang presidente, Commander-in-Chief. Oo, Lakay. Sa'yo yan lahat nakabuntun Ay, mga sinabi ganyan. mo, Ayan, baka mamaya magbalik na naman ang mga taga-MIL sa pag-awak ng armas. Huwag naman sana, Lakay. Kasi matagal nang pinaglalaban ng katahimikan dyan. Correct, ayan. Tsaka binigyan na kasi sila ng pagkakataon. Hindi naman yata nag-perform, Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis.
Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Ayan. Pero alam mo, Sister L, ha, yung Yes, balita lakay. natin na kahapon, ha? Naku, mayroon pang tumawag sa ating bilyonaryo, ha? May nag-react ba, Lakay? Oh, may nag-react. Akala Ayan. niya anak niya. Akala niya, sa kanya, yung anak niya, sabi niya. Ay, yung mga kaibigan natin, mga bilyonaryo. Hindi, wala tayong kilala mga kwan. Mga kakilala lang, hindi kaibigan. Ayan. Hindi mo baka mamaya biglang, mayroong makapalang kaibigan, pautang naman. Pero parang ang sarap magkaroon ng kaibigang bilyonaryo. Oh, ano, Lakay. ha? Abay, isang kilala nating Chinoy billionaire, si Sir L. Sabi niya, Lakay, ako ba yun? Hindi niya alam sa sarili niya. Anak ko ba yung nakapag-asawa ng bading? Nagulat ako. Bigla siyang Oo. kinabahan, Lakay. Ikaw Abay, sabi niya, naman. babawiin ko yung anak ko. Papagulpo ko yung manugang ko. Ayan. Oy, pero grabe naman yun, Lakay. Oo. Grabe. Pero hindi po tayo, again, disclaimer, baka kasi mabash tayo, Lakay. Hindi po kami against or sa LGBTQI community plus, ano. Yung binubwit lang kasi nila kay binawi ng tatay. Binawi po dahil natuklasan. Ayan. Sabi nung tumawag sa akin naku, kung anak ko yun siguro pagulpi ko yun, ha? Grabe naman Kung yun. sumigaw ng sirena, naku, bading nga yun. Grabe naman yun, Lakay. Ayan, anyway po, ikaw naman ang magulang na ine-expect mo na... napahiya, Ay, Lakay, oo. kahihiya nung ba. Dapat kasi umamin, wala namang problema dun. Yan ang problema dun ha. Maging honest lang, totoo lang. Sayang kasi yung Rolls Royce na regalo. Yan, Ferrari. ganun ba? Ayan. Ay, pakaya mo naman, no? pero- Baka naman may anak na lalaki yan. Biro lang, biro lang po. Pero babalikan natin yan. Dummy. Alamin nga muna tayong isang report mula sa Malacanang. Ang Malacanang umapila sa pamunan ng Moro Islamic Liberation Front, MILF, na bigyan ng pagkakataon ng bagong liderato sa BARM kasi nagpinalitan na si Chief Minister Ibrahim. Yes. Ayan. Abay, siyempre, hindi taga MILF yung pumalit, ha? Di umaalma yung mga taga MILF ngayon. Alamin natin report mula kay Aris 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, naniniwala ang Malacanang na nauunawaan ng mga partido sa Bangsamoro na prerogative ng Pangulo na magtalaga ng pansamantalang Chief Minister. Tugon ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos magpahayag ng pagkadismaya ang MILF Central Committee sa pagkakatalaga kay Abdul Rauf Makakua bilang bagong interim Chief Minister ng BARM. Umapel ang palasyo sa MILF na bigyan ng pagkakataon ang bagong liderato. Ayon kay Castro, kung hindi maging maayos ang magiging pamumuno ng bagong ICM, maaari naman itong pag-usapang muli para sa ikagaganda ng Bangsamoro. Kumpiyansa naman ang Malacanang na hindi makokompromiso ang peace agreement. Sabi ni Castro na dadaan sa magandang pag-uusap ang kaayusan ng lahat. Lakay? Miss Let, sino yung pumalit? Abdul Makakua? Abdul Rauf Makakua, ayan. Hindi yata kasi MILF ito Ayan, siyempre ang kampo ng MILF ngayon umaalma. Ayan. So, ang sabi ni Secretary Galvez doon sa kanya naging unang statement, matagal na ring moral leader, Lakay, itong si Makakua. Baka MNLF naman siya. Ayan, di naman MNLF, ha? Ayan, lalo namang hindi Abu Sayyaf. Hindi ilalagay dyan sa BARM. Anyway, tingnan natin, ha? Abay, Governor Sakurtan, ha? Abay, dati mga nag-aaway, mga kapatid natin, mga Tausog tsaka Maranao, Ayan, siyempre, kaya nagtampo si Governor Sakurtan, nung daw mga taga MILF ang namumuna sa BARM, napabayaan ang mga Tausog dun sa Sulu. Ayan, dun sa Mindanao. Ayan. So anyway, sana maayos yan ng Secretary Galvez. Ayan, idol, ha? Daming problema dyan ngayon, ha? At siyempre ang ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos. Ano yung schedule ng Pangulo ngayon, Miss Let? Ngayong araw, Lakay, ngayong umaga ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa Malacanang. Wala pang binabanggit kung anong mga ahensya. At mamayang hapon, bisita niya si Dr. Robert Floyd, ang Executive Secretary ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Nuclear Test Nuclear Test Ban
treaty organization. Malaman natin mamaya kung anong nuclear test ban kung kailan tayo mag ano ng nuclear power nuclear test ban naman ito. Anyway, sige, abangan natin. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Sister L. Daming Bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Sandali namang Boy Gonzales. Ayan, huwag kayong mag-alala. Ayan, tatapusin namin mamaya yung kasal ng anak na babae na isang billionaire na ipinawalang bisa agad. Ha? Matapos mabuking na alanganin pala ang gender ng groom. Ayan, abay. Ang malupit, kasal na. Yun ang malupit doon, Sister L. Ayan, at saka bongga ang kasal. Ayan. Bakit kasi hindi niya ramdaman niya? Oo nga. Pag ako kasi mabilis ako makaramdam test drive muna. Ayan. Ay, di, galing ako sa pagiging ganun Hindi biro lang. Di, marami kasi akong friends, Lakay. At may pinsan ako. Ayan. Sabi nga pala tumawag sa bilyonaryo, kasi yung sinasabi mong clue, nagpainom din ako ng makalang. So, akala niya siya talaga yun. Pagkatapos sa hotel, sabi niya, sabi ko, sa hotel, bakit sabi anak mo, di ba ako sa Chinese Garden? Anyway, pagkatapos sa church siya tayong binubwit mo, Lakay, pero yung venue sa isang hotel na mamahalin. Yes, Santuario de San Antonio ang kasal, ha? Pagkatapos yung sinabi mga ninong, abay, ninong din na anak ko yun. Daming Bayan. Alala bigla. Nag-aalala, baka hindi na siya magkaapo, ha? Baka habang buhay na magtiis yung kanya anak na babae. Oras, Sister L. It's 8:54. Sa batas na gawa ng idol ko. Bayan. Oras, Sister L. Alas 9 na, Lakay. Ano po, nalibang po kayo sa mga commercial namin. Yung bisita nga natin dito Nainip na ba? Nakabisado na niya lahat na nagpe-play Sandali lamang, dito na tayo, ha? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Relax ka lang, Victor De Leon Lima, Justice Sama Martires, ha? Hindi daw makapag-shampoo itong si Victor De Leon Lima. Kala mo, ang haba ng buhok Special na balita na rin. Kaya talaga, pagdating ng mga chismis, sabagay, hindi naman chismis. Maricon naman, Maricon. Confirm ito Yes, Ayan, umabot na sa korte, ha? Ayan, good morning. Nakikinig pala sa atin ito, Sino? ha? Lakay. Si DOTR Secretary Vince Dizon, ha? Ayan, good morning, Secretary. Iba rin ang dating ng Secretary Vince Dizon. Sinibak ka agad yung ha? Sabi ko nga. Yung MRT General Manager si Oscar Bongon. Ang tawag nga Lakay sa kanya na 2x2 ay The Terminator. Pagka ganito nga naman official mo dapat palitan. Ayan. Tutulog-tulog sa pansitan Escalator lang, hindi maayos-ayos, ilang buwan na. Ilang linggo na. 2 weeks yata Lakay. 2 weeks na ba? Elevator from LRT. Ay, MRT. Ayan. Pero huwag mo i-privatize ang MRT, Secretary, ha? Baka ba magmahal ang Oo naman. Fair. Wag naman, wag. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview. At klaruhin natin, ito pong aming job interview. Ayan, dito sa ating Bakit Ikaw? Ito po ay walang bayad, ha? Ayan, libre po ito. Public service po natin para makilatis natin. Makilala natin ang mga iboboto nating senador sa darating na eleksyon. Kaya naman Lakay, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, baka po kasi magamit, baka may magpakilala at may maningil, isumbong nyo po yan sa amin dahil wala po itong bayad na Bakit Ikaw. Ipapagulpi namin. Ay, hindi papagulpi. Isasay ko sa... Nagiging brutal ka lately. Ganun ba? Sorry. Ayan. Isasay ko na lang sa Chubibo sa Star City. Hanggang sa Mahilo. Ayan, 12 hours. Ayan.
Walang babaan. Walang babaan. Ikaw ba, Bert, akala ko tatakbo na rin senador si General Romeo Browner. Birthday pala. Birthday niya ba? Aba, Apo General Romeo Omet Browner the Jr. Happy birthday, General Browner. Naragsak nga panagkasangay mo, Apo. Ayan, binabati ka na ni Edniel Parosa. At syempre, lahat na mga kasundaluhan sa Armed Forces. Ayan. Happy birthday, General Omet Browner. At ngayon, ipakilala mo ang bisita natin, tumatakbong Senador Sister L. Yes, Lakay, ang ating bisita, ang ating aplikante, nag-a-apply sa masang Pilipino. Siya ay independent candidate, Lakay. Tumatakbong senador, isang abogado at isa rin siya, Lakay, guro. Siya ay nagtuturo sa law school, Lakay, at graduate ng University of Santo Tomas ng Bachelor of Laws. Ipapakilala ko na ang ating makakasama ngayong umaga. Siya, Lakay, ay si Attorney Angelo De Alban. Ayan. Attorney De Alban, sir, good morning po at welcome sa ating programa. Magandang araw, magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZRH. Ayan, Alban, may N, hindi Alba. Ayan. De Alban. Angelo De Alban. Ayan, may mga kapangalan nga daw ba siya? Ayan, may kapangalan siyang isang kandidato din, Lakay. Tumatakbo ring senador. Nagkakapalit na raw sila. Oo, nagkakapalit kami. Kaya nililinaw natin na siya, Attorney Angelo De Alban. Di magsama na lang kayo, Attorney. Pwede lang, pero maganda kasi rin yung adhikain niya. Siya ay sa kalikasan. Ako naman ay sa children with special needs and persons with disabilities. Yan ang ating advokasya. At yung laban natin sa korupsyon sa pamamagitan ng husgado. Yan ang kailangan natin tutukan. Aba, kasi abogado Lakay aba, may advocacy pala, ha? Dapat pala mapunta sa mga mason sa Shriners, ayan, sa crippled children, mga children with disabilities. Kayo, Lakay, di ba? Yun ang pinaprioritize ninyo. Yung mga burned and crippled children. Ayan, ayan po tinutulungan ng mga Shriners ng Philippine Masonry. Ayan. Okay. Anyway, Attorney Angelo De Alban, bakit ikaw? Bakit mo gusto maging senador? Yung gusto ko po kasing pagbabago o improvement sa ating bansa ay magagawa lang natin yan kapag tayo ay nakaupo sa Senado, katulad ng paggawa ng batas para sa mga children with special needs and persons with disability, lalong-lalo na yung free therapy and free developmental assessment sa mga children with special needs at saka livelihood programs sa kanilang pamilya. Napakahirap at napakamahal ng therapy at developmental assessment. Kaya kailangan tumulong ang gobyerno, lalo na doon sa mga nasa laylayan na tinatawag. Pangalawa, kailangan natin ng batas para maiangat ang pondo ng husgado, sapagkat ang husgado lamang ang constitutional, legal, and feasible solution sa laban natin sa korupsyon. Kapag maraming korte, maraming judges, mabilis ang takbo ng kaso, hindi namamatay ang mga witness, pwede mong mapakulong agad yung mga korap at mapapawalang sala mo yung mga inosente. Ang daming nabubulok sa kulungan na inosente dahil medyo mabagal yung takbo. Pero hindi kasalanan ng mga judges yan kasi overloaded sila and understaffed sila. At pangatlo, kailangan na natin maamyendahan yung family code kasi kailangan na tugunan yung pagbabago sa ating lipunan. So yung mga yan, magagawa mo lang yan kapag ikaw ay nasa Senado. Hindi mo yan magagawa kung ikaw ay mayor, governor. No? Kaya dapat talaga ito yung ating tututukan pag tayo ay nasa Senado. Attorney De Alban, nabanggit nyo ang pag-amyenda sa family code. Bakit irrelevant na ba yung ilang provision doon? Ano ang nais yung baguhin sa ating family code, Attorney De Alban? Yung ibang provisions niyan, pwede pa po. Pero tandaan po kasi natin, 1987 po ang family code. Before niyan, yung civil code na 1950s pa po, no? So almost 37 years, kailangan na ng pagbabago. Ang gusto kong pagbabago dyan, yung itaas natin yung requirements sa pagkasal. Kasi napakadaling magpakasal ngayon, para ka lang bumibili ng SIM card. 18 years old, may consent, tapos na. No? Dapat itaas natin yan. Siguro gawin natin 24 or 25. Bakit ho? May scientific na ano ito na basis po ito. Yung ating prefrontal lobe dito sa bunbunan ho natin, yan po yung
gumagabay sa atin para sa mature decision. Kung immature ka pa, 18 years old, nakapanood ka ng romantic movie, no? Malamig ang panahon, sasabihin mo, halika, magpakasal na tayo. Napakadali magpakasal. Tapos pag naghiwalay sila after 2 years, sasabihin, ay dapat may diborsyo sa Pilipinas. In the first place, bakit kasi natin papayagan na magpakasal sila ng maaga? Kaya naman, di kaya naman sasabihin nabuntis niya yung anak ko. Dapat pakasalan mo yan. O pipilitin mo ngayon yung dalawang tao na magpakasal, isang gabi lang naman sila nagsama, wala silang foundation. No? So dapat itaas mo ng konti yung mga requirements mo sa kasal. Katulad ng dapat meron silang financial literacy na tinatawag. Alam nila kung paano maghawak ng pera. Yung sexuality education sa mga matatanda, dapat age appropriate yan. Yung iba hindi pa nga nila alam kung paano nabubuo o kung ano ang nangyayari kapag nagbabago ang katawan ng kababaihan, no? Yung psychological test, hindi natin alam, nang bubugbog yung lalaki, no? So dapat itaas natin yung requirements sa kasal. At saka ito nga po yung sinasabi ko, no? Kahit hindi ako sang-ayon sa same-sex marriage, ay dapat bigyan natin ng proteksyon yung mga miyembro ng LGBT plus community. Katulad ng dapat mabigyan sila ng pagkakataon na mag-represent sa kanilang partner sa mga transactions. Halimbawa, yung isa na ospital. Ang problema, itinakwil na siya ng kanyang magulang at pamilya. Ay sino ang pipirma sa hospitalization? Kung ililibing, funeral, sino ang pipirma? Natitira na lang siya doon sa ospital nang wala nagbabantay sa kanya. O di kaya naman, etong mag-partner na to, no, same-sex partner na to, bumili sila ng ari-arian. Hindi sila pwedeng magpakasal. Ang problema, paano pag namatay? Di babalik sa pamilya na nagtakwil sa kanya. So dapat pwede sila magmana sa isa't isa. Etong mga bagay na ito, dapat to ilagay natin sa family code. Huwag natin ilagay ito sa SOGI bill. Huwag natin ito ilagay sa separate bill. Kasi I consider members of the LGBT community as co-equal. Kapareho natin silang tao. Dapat equal ang treatment natin sa kanila. So dapat sila ay nasa family code, not in a separate SOGI bill. Kasi this would be a reverse discrimination. Lalo silang pagtatawanan, sasabihin nila, meron ka sariling batas. Siguro mahina ka, kaya kailangan mo ng separate na batas. Hindi. Ang lakas ng LGBT community, driving force sila sa ating economy, sa education, ang dami nilang naitutulong sa atin. So they should be treated equally, katulad ng hindi members ng LGBT community. So dapat nasa family code yung kanilang protection. Nagiging issue, attorney, yung same sex marriage, LGBT. Yung bang mga ganun pwede bang paano ang policy sa adoption? Siyempre hindi naman sila magkakaanak, so nag-a-adopt. Ayan. Paano po yung inheritance pagdating po sa adoption dito sa same sex marriage, attorney? Iyon na nga po, hindi po kasi ako agree sa same sex marriage na tinatawag, no? Ang para sa akin is, kung sila ay mag-partner, papasok sila magbubuo sila ng pamilya na as partner po sila. At kung gusto naman po nila mag-adopt, ay dapat mag-adopt yung isa ng sarili niyang anak, dahil pwede naman po tayong mag-adopt ng isang tao na hindi natin relative. Ang sinasabi ko lang dito is, dapat mabigyan sila ng protection. Isa pa ho ito, no? Sa relasyon ngayon, ang babae at lalaki, pag binugbog ni lalaki si babae, vowsy yan. Okay? Pag binugbog ng lesbian, ang kapwa niya lesbian, vowsy pa rin yan. Pero pag binugbog ng bakla, no, ang gay, ang kapwa bakla niya, wala po yang vowsy. Kasi ang vowsy ay for women and children. So hindi siya all gender protection. Kawawa yung mga gays na binubugbog sa relasyon. Tsaka paano kayong mga members ng OHAW, attorney, ha? Ano yung OHAW? Union of Husbands Afraid of Their Wives. Ayun. Paano kung ginulpi kami ng misis namin? Bawsi ba yan? Ay, marami na po tayong marami na rin po tayong instances na yung lalaki ay binubugbog ni babae. Kasi yung lalaki, hindi talaga sila palaaway. Bukod sa natatakot sila sa vowsy, hindi rin talaga sila palaaway. Pero dahil aware na ngayon na kapag kinanti ng lalaki ang babae,
Bawsi yan. Mas Bawsi. mataas ang parusa. Paano naman kalalakihan? Paano ang protection ni Mister na ginugulpi ni Mrs. Halimbawa? Ayan, pwede bang sako ba ng bawsi yan, attorney? Kapag ang mister kasi ay sinaktan ng babae sa relationship, hindi po yan papasok sa vowsy. Yung nga Yon. Galit tayo sa lahat ng violence. Ayaw natin yan. Kahit kailan hindi ako nagtaas ng kamay, pinagbuhatan ng kamay, o nagsigaw sa misis ko, no? Kasi may respeto dapat tayo sa relasyon. Pero may mga relasyon talaga na mapanakit. No? Kaya dapat yan ay ating tinututukan, gawin nating all gender yung protection at hindi lang po sa kababaihan at sa kabataan, pati po yung mga kalalakihan natin na rumerespeto sa dangal ng kasal. Okay, Sister El, ating man on the street. Samantala, attorney, meron pong magtatanong sa inyo na isa sa ating mga kababayan. Kasama ng ating reporter na si RH52 Edniel Parosa. Meron pong katanungan sa inyo. Edniel, sino ang kasama mo ngayon at saang lugar kayo? Ano ang kanyang katanungan kay Attorney De Alban? Kaya Sister El at sa ating aplikante kay Attorney Angelo De Alban. Alam nyo, nandito tayo ngayon sa barangay lungsod ng Marikina. Pinag-uusapan niyo yung family code. Kaya Sister L, yung kasama nating magtatanong sa ating aplikante, sa ating senatorable ngayong umaga, hindi ang isa, kundi ang buong pamilya. Buong pamilya. Itong pamilya ng Prince H, kung of course si Lola Lisa. Unahin ko na si Lola Lisa. Nawala. Iniwang ka. Si Lola. Ayan. Yung mga anak. Camera siya. Madam at Sir Gerald. Sir. Edniel, ikot ka at mahina ang signal mo. Ayan. Usog kayo, labas kayo konti. Lumayo sa pader. Medyo mahina yung internet. Ayan, labas kayo konti. Ayan. Hatakin mo si Kuya. Ayan, sa open air. Ayan, ito ang kanilang representante ng pamilya Mailig Lakay. Kuya Gerald. Kuya, may katanungan ka sa ating kanto ngayong umaga. Good morning po, Sir Deo. Hi, good morning. Good morning po, Kuya. Good morning po. Anong tanong mo kay Atty. De Alban na kumakandidatong senador? Kuya? Opo, Sir, bali, Atty. Alban, good morning po. Ang aking katanungan po ay nakatagakuyan po nating sitwasyon ngayon at ang bansang sitwasyon na dalawang political na pamilya family at pamilya ng dating studente. Ano po yung masasabing tungkol dito sa ngayon? At kung mananalo po kayong Senador, ano po ang inyong may tutulong o magagawa para magkaroon po ng kapayapaan ng bansa natin? Ayun, iba yung kanyang tanong Atty. De Alban. Ayan, kung maging senador daw po kayo, ano ang magawa niyong paraan o batas para mapayapa ang ating bansa? Katahimikan ng Pilipinas. Parang mabigat yun. Vague masyado yung kanyang tanong. Pero anyway, pasagutin natin si Atty. De Alban. Kaya attorney yan go ahead. Una niyang nabanggit kung ano daw ang masasabi ko sa dalawang nagbabangayan na pamilya ng politiko sa kasalukuyang presidente at sa dating presidente. Mga kababayan, ito lang po masasabi ko sa nagbabangayan na yan. Ang Pilipinas ay hindi nahahati sa dalawang pamilya. Marami po tayong options ngayong eleksyon. Katulad ng ang buong mundo ay hindi nahahati sa Amerika at China. Marami po tayong options ng mga bansa na pwede natin maging kaalyado. Ganyan din po sa ating politika. Pumili po tayo ng tumatakbo na para sa kapakanan, sa interes ng ating kinabibilangang komunidad. Ako po ay nabibilang sa komunidad ng children with special needs and persons with disabilities sapagkat ako po ay may pamangkin na may cerebral palsy and autism. Kaya malapit po ako sa kanila. Ang aking advokasya po ay magawan sila ng batas para magkaroon ng free therapy and free developmental assessment and livelihood programs para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagdating naman po sa tanong po ninyo, ano ba ang solusyon ko sa kapayapaan sa bansa? Isa lang ho ang solusyon dyan. Ano, attorney? Pataasin natin yung pondo ng husgado para makagawa ng maraming korte at makakuha ng maraming judges, na ma-hire tayo ng maraming judges para malabanan natin ang korupsyon. Maipakulong natin ng mga masasamang tao, mapawalang bisa o mapakawalan natin yung mga inosente na nakakulong. Kasi kung kapayapaan po ang gusto ninyo,
hindi naman po pwedeng may kapayapaan na walang hustisya. Ang hustisya natin ay maibibigay lamang po ng husgado, sapagkat ang husgado ang only constitutional, legal, and feasible way to defeat corruption and to ensure the justice, yung mabigyan ng hustisya ang lahat ng tao. Hindi po tayo pwede, nasubukan na po natin ang extrajudicial measures nung nakaraan, yung maliliit lang naman po ang nadadamay na nakikita natin. Nasubukan na rin po natin ng social media exploitation, yung pinapadaan yung away sa social media. Pero babagsak din naman sa korte yan. Ngayon, kung popondohan natin ng mga korte, hindi po yan para sa kanilang sweldo. Yan po ay para gumawa ng maraming korte, yan po ay para mag-hire ng maraming judges para bumilis yung takbo ng kaso. I'm sure nakarinig na kayo ng mga tao na nagsasabing, ayoko na lang magdemanda kasi matagal ang kaso, kasi mahal. Ito po ang solusyon dyan. Kung marami pong korte at maraming judges, babalik po yung tiwala natin sa gobyerno na kapag sinaktan ako ng tao na to, mabilis yung kaso, hindi namamatay o hindi nawawalan ng gana yung mga witnesses. At kapag ito ay napatunayan na ginawa mo talaga gamit ang CCTV, gamit ang cellphone, no, gamit yung mga witnesses, hindi nawawalan ng gana yung mga witnesses, madaling mapapakulong yung mga loko-loko at mapapawalang sala, mapapakawalan yung mga inosente. So yan po ang solusyon sa kapayapaan dito sa Pilipinas. Husgado po. Yung buong makahilig family ba, Edniel, ayan, buong pamilya. Ayan. Lumabas na talaga. Alaya sila. Si Lola, ayan, dalawang Lola, talaga ng mga kinig na kinig. Alam mo, mabigat yung pinapaliwanag ni attorney, pero grabe ang ngiti ni Lola Lisa. Ganun ba? Pero, pasada ba yung sagot ng ating aplikante? Simple lang. Pero sa pangkabuuan, komplikado. Ayusin natin ang system. Tama po. Maganda nung sinabi ni attorney Di Alban. Maganda pong solusyon niya. Maganda po ay ayos na po natin lahat sa ngayon. Solusyonan na kasi mabigat po ang sitwasyon ng bansa natin ngayon na dapat talagang matakot. Mabigat po kasi para kahit po po ng mga ekonomiya at ng buhay ng mga. Kamag-anak mo yata yun, attorney? Lakay, baka mo lang kayo magpaalam. Si Lola. Pero mo lakay, wala gabi ng lagim. Avid listener pala, DZRH. Hanggang maggabi ng lagim ulit. Ayan, nakatutok lang ito. Lola Lisa. Hi, Lola Lisa. Good morning. Naku, naiiyak ako. Wala akong masabi. Huwag ka na mahiya, Lola. Ayan. Naku, naiiyak ako. Gusto ko yung pagkakaganin niya, Ayan. Lola, punta ka dito sa DZRH. Isasakita sa Chubibo. Star City. Pati yung graphics mo lakay, yung post mo raw sa picture ng damdaming bayan. Gustong-gusto daw niya yun. May alas 5 doon na ako, kaya alam ko pag hindi si Thea o si Jackie ang kaharap mo. Parang hanggang break time pala Kaya ako pasensya ka na, wala akong Lola Lisa. I love you daw, sabi nila kay. Love you, Lola. Love you. Mua-mua. Pero love na love kita. Love you too, Lola. Ayan. Narinig ko, pag Biyernes, alam ko, madalas wala ka. Nabulgar ka lakay. Pasay tayo dyan. Dinokay lakay. Oo nga. Saan ba lugar saan ba address ni Lola Lisa at papasyalan ko dyan? Dito yan sa Barangay Santo Niño, lakay sa lungsod ng Marikina. Ayan. Yan ang pulso ng ating damdamin. Dito yan sa Eastern NCR. Balik sa inyo, lakay at Israel. Maraming salamat, Edniel Parosa at sa makahilig family dyan sa Barangay Santo Niño, Marikina City. Pero wala ka pala pag Biyernes, Hindi naman. Binisto ako ni Lola. Ayan. Sa break time lang naman daw po yun. Okay, balikan natin si Attorney Angelo de Alban. Ayan. Abang maganda naman na Attorney, ang isa sa mga advocacy po niya ay libreng therapy at developmental assessment at para sa mga batang may special needs. Nako, maganda po ito. Saan magagali ang pondo niyan, Attorney, sa yung proposal kung kayo po ay mananalong senador? At pwede tayong gumawa ng batas na manggagaling yan sa national or local
source. Kasi ang mga children with special needs and persons with disabilities, taxpayers din po natin sila di ba? Sa mga bawat stroller, sa mga services na binabayaran nila, no? May mga VAT yung mga yan. At hindi lang po yan, yung mga magulang nila nagbabayad din ng income tax. Bakit sila kailangan magmakaawa sa mga politiko tuwing eleksyon, no? Para lang magkaroon ng free therapy at free developmental assessment. Yan nga lagi kong sinasabi. Ang taong nagbabayad ng buwis dapat hindi nagmamakaawa na mapaglingkuran. Karapatan ng bawat tao na mapaglingkuran sila. Ngayon, itong mga children with special needs, napakahirap na po ng kanilang kalagayan. Bakit hindi natin sila mapondohan na mabigyan po sila ng free therapy? Kasi meron naman po mapagkukuhanan hindi nga ho ba naiangat po ang budget ng infrastructure ng 300 billion. Bakit hindi natin maiangat ang pondo para din po sa mga children with special needs sapagkat sila po ay miyembro ng ating lipunan. Hirap na po ang kanilang mga magulang. May mga nagpupunta nga po sa akin, umiiyak 2 hours away, 3 hours away, nagta-tricycle, nagji-jeep, sasabihin, Torny, kailangan po namin ng pang-assessment kasi hindi makapasok ang anak ko sa eskwelahan. Ay, hindi naman ho kailangan ng assessment para makapasok ang anak ninyo sa eskwelahan sapagkat karapatan po ng bawat tao, basic rights po yan na makapasok sila sa edukasyon. Kaso nga lang wala pong awareness ang mga magulang tungkol dyan. Kaya kami, nire-raise namin yan. Kasama ko ang kapatid ko, si Teacher Al at saka si Teacher Kim. Nire-raise namin ang awareness na yan. Nagpupunta po kami sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas para sabihan yung mga magulang, kailangan po ninyong malaman na karapatan po ng anak ninyo na magkaroon ng inclusive education. Kasi yan po ang sagot sa kanilang pangangailangan, yung inklusibong edukasyon. At ano ang sagot sa inclusive education? Dapat mapondohan yung mga teachers na mabigyan sila ng proper training how to handle children with special needs. Alam mo, kawawa po yung mga teachers natin ngayon, Bakit? Kasi binibigay sa kanila yung mga subjects na hindi naman nila competency. Halimbawa, math yung natapos mo, mabibigyan ka ng Filipino. Anong training mo dyan? Tapos mag-handle ka ng children with special needs pero hindi ka naman pinondohan for training. Ang masakit pa niyan, pinag-uumpog yung public school and private school. Bakit hindi natin pondohan pareho yung teacher na total sa kapakanan naman ito ng bata, ang training at seminar ng public school, dapat isama rin ang private school at may pondo din, hindi yung invitation lang, technical assistance lang. Pag nag-explain si Attorney Angelo de Alban Consial Marbacani, parang nagtuturo lang. Parang nasa classroom. Oo, para mabilis maunawaan lakay. Ayan, pero ang sabi ni Consial Marbacani na Antipolo ng Tumawini, pinsang ko yang si Attorney Angelo de Alban. Ayan, susuportahan namin yan mula rito sa Tumawini. Ayan. Maraming salamat kababayan at pinsan. Ayan, sila ang family ng mga abogado. Lahat sila ay mga abogado. Graduates ng UST. Kilala pala si attorney. Ang lolo ko po kasi ay abogado, yung father ko at saka yung mga kapatid niya, 8 po sila, mga abogado rin sila. At ako at yung kapatid ko na pag-aral ko na abogado rin. Kaya more or less, alam namin yung takbo ng flow pagdating sa litigation. Kaya nakikita namin talaga na sa husgado, yan talaga ang solusyon pagdating sa kapayapaan, sa hustisya dito sa bansa. Family of lawyers pala ito, lakay sila Attorney de Alban. Yes, at lakay, may ihabol lang akong tanong bago sa yung katanungan kay attorney mula sa ating viewer at listener dito sa ating YouTube channel. Ang kanyang tanong, lakay, ay talaga namang malapit sa ating sikmura at yung iba na high blood. Attorney, ano pong stand mo bilang ikaw tumatakbong senador? Ano po ang stand mo dito sa sobrang korupsyon sa ating gobyerno na nangyayari sa ating bansa? At kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon ay naiuupo ng masang Pilipino dyan po sa Senado, ano po kaya ang posibleng solusyon o somehow makatulong po para itong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay masolusyonan? Isa lang po ang solusyon sa korupsyon dito sa bansa. Lahat po ng investigasyon sa Senado, sa Kamara, sa Kapulisan, sa Ombudsman, lahat po yan babagsak po sa korte. Kapag kulang ang korte natin, mabagal ang takbo ng kaso. Tandaan po natin, nasa 116 tayo sa corruption index sa buong mundo.
Pero bakit ang pondo natin, ang pinakamataas infrastructure, mataas po ang corruption sa infrastructure. At 1% lamang po ng budget ng buong bansa ay nasa judiciary. Sino ho ba ang nagko-convict sa isang taong corrupt? Hindi ho ba judiciary? Ngayon, bakit ayaw pondohan ng Kongreso ang judiciary? 1% lamang po. 7 divisions lamang po ang Sandigan Bayan natin. Biro mo, ang taas ng corruption dito, pero 7 divisions lang. Kulang na kulang ang mga korte sa mga kanayunan. May mga korte tayo na walang judges. Kaya nga po may tinatawag na pairing judges. Yung may kakilala ako, judge sa Quezon City, pinapadala pa sa Olongapo, pinapadala pa sa San Juan, pinapadala pa sa Pangasinan. Yes. Pwede pala yung mga paano nila kasi the judiciary, the Supreme Court is managing yung kakulangan ng mga judges. Hindi lang yun. Pati yung staff nila, understaff sila. So halimbawa may 2 judge na pupunta dito sa isang korte, pero isa lang yung staff ng korte na yun. So kulang sa item yung korte na yun. Hindi magagawa yan kapag kulang ang pondo. Kaya nga ang sinasabi ko po, isa lang po ang solusyon sa korupsyon, laban sa korupsyon, yung pondohan natin ng husgado para dumami po ang korte, dumami po ang judges, mabilis po yung takbo, hindi po tayo matatakot na irereklamo ko itong mayor na corrupt, governor na corrupt, kasi madidesisyonan to on time, hindi ako mawawalan ng gana. On the other hand, pag meron po tayong kamag-anak na nakulong ng walang dahilan, mabilis po na ma-acquit siya, mabilis po na pawalang salasa kasi marami po tayong judges and justices. Speedy trial, sabi yes, napakadami natin magagaling na judges, pwede sila maging Sandigan Bayan or Court of Appeals. Ang konti ng Court of Appeals division natin 33 divisions lang ang Court of Appeals natin, pwedeng dagdagan yan. Tama-tama, Attorney Angelo de Alban, ayan, nakinig ang mga gods of Padre Faura. Ayan, nakatutok yan sila lagi dito sa ating programa. Yes, ako ang taas ng pagtingin ko sa Supreme Court kasi nakikita ko talaga yung miyembro niyan diverse. No? Tingnan nyo, yung nangyayari sa PhilHealth, kung hindi isiniwalat sa mga clarificatory questions ni Justice Amy Javier, hindi malalaman na yung nangyayari sa kalokohan sa PhilHealth. Tapos 'di ba sinasabi pa nila na dapat isoli mo yung 60 billion no sa kaban ng PhilHealth kasi hindi mo dapat inilabas yan. Kung hindi dahil sa Supreme Court, hindi natin makikita yan. Kasi hindi mo pwedeng paikutin ng Supreme Court. Kung sa Senado, pwede ka pang mamuliti ka dyan. Pero sa Supreme Court, hindi pa pwede. Pero sabi sa Piskalya, Attorney de Alban, ayan, sabi ni Chief, Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo. Lagi nakikinig. Ayan, sa batas, sabi niya lakay, same-sex partnerships are considered as co-owners. When it comes to property that will come into the union, they will be governed by law on partnership daw, Attorney. Tama po ba? Tama po yan dahil kilala po natin si City Prosecutor ay napakagaling yan. Pero ang problem niyan is hindi naman po lahat nakakaalam yan. At babalik na naman po tayo sa tanong, di ba? Sasabihin nila, kailangan magdemandahan na naman. So magdedemandahan yung partner at yung pamilya na naulila. Halimbawa si A at si B naulila, sasabihin nung magulang, ay ari-arian ng anak ko yan. Sasabihin naman nung partner, ay teka lang, co-owner kami niyan. Sasabihin ng pamilya, yes, but we are legal heirs. Heirs kami, magmamana pa rin kami sa kanya. Okay, pwede niyong hatiin sa kalahati. But the problem is, may mamanahin pa rin dapat kami kasi kami ay legal heirs nung namatay na walang pamilya. In the first place, di ba tinakwil nyo na siya? Bakit magmamana ka pa rin dahil ikaw ay legal heir? Di ba dapat pwede mo nang tanggalin yan? Kasi kawawa naman yung partner mo na nagdusa kasama mo para mabili yung ari-arian. Okay, Attorney Angelo de Alban, sir, ayan, bilang panghuli po, ayan, ano ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Bakit ikaw ang dapat iboto sa darating na eleksyon bilang senador? Mga kababayan, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataon. Ako po ay may kakayahan at kaalaman sa batas sapagkat 17 years po akong litigation lawyer at 16 years po akong guro sa University of Santo Tomas. I can inspire future leaders dahil hindi po ako wala po akong bahid ng korupsyon at alam ko po ang kasagutan sa ating laban sa korupsyon at
itataguyod ko po ang pangangailangan ng children with special needs and persons with disabilities sa Senado. Kailangan po sila mabigyan ng free therapy and free developmental assessment kasi napakamahal at napakahirap po makakuha niya ngayon. Kailangan po mabigyan ng livelihood programs ang kanilang pamilya sapagkat hindi po dapat sila kinakaawaan, sila po ay dapat pinaglilingkuran. Maraming salamat po, De Alban for Senator, 20 sa Senado. Yun, number Attorney 20. Angelo De Alban. Ayan, meron kang 2 boto dito, Attorney. Si Consel Marbacane tsaka si Mrs. Archie Ladores. Sabi niya, maraming salamat. ayan, sabi niya, you have my vote. Attorney De Alban, good luck po. Ayan. Actually, lakay marami dito sa ating YouTube channel. Katulad na lang nito ni Marcelino Villanueva ng San Mateo Rizal, si Gloria D. Aba, nakuha ni Attorney ang loob at mukhang pumasa sila. Pumasa si Attorney dito sa ating mga viewers sa YouTube, lakay. Ayan. Maraming salamat sa DZRH at napakalaki ng tulong. Public service talaga kayo. Maniwala po kayo mga kababayan, wala akong binayaran ni isang kusing dito. Ito ay purong public service. Opo, at ako'y nagpapasalamat sa kanila. Wala pong bayad dito, Attorney. Senatorial aspirant, Attorney Angelo De Alban, independent candidate, at number 20 sa balota. Attorney, good morning and good luck. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Aba, ang kanyang report, Marcos administration, hinamon na muling bumalik sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Aba, sino may sabi niyan? At sabi naman ni Senate President Cheese, muling pagsalin ng Pilipinas sa ICC, nasa desisyon ng Malacanang. Ba, standby sa ating mga reports, standby Gisela Ricafort. Pero batiin mo natin ng happy birthday. Sino yan, lakay? Abay, si Kuyang Clark Villa ng Bureau of Customs sa NAIA. Ayan, by happy birthday, Kuyang Clark. Ayan, andito mga brethren sa Wala na Lads. Ayan, abay mukhang mabilis na kalusot yung mga wheelchair sa customs. Hindi na harang. At happy birthday din kay Apo Ronald Pascua. Naragsak Pascua naragsak nga panagkasangay. Binabati po ay Apo Ronald Pascua ni Kuya Ron Pascua ng TM Kala Masonic Lance number 136. Happy birthday din kay Marsa Tan, kay Kuya Jojo Alquisa ng Cebu. Aba, mula kay Mayor Raymond Garcia at Commissioner Yogi Ruiz, Kelvin Gabina ng Tundo, Angel Mercado ng PLDT, Bong Mendoza, at ganoon din si Aling Josefina Juneda ng Bacon Sorsogon, Carl Joseph Ignacio, Joanna Domingo ng Panikitarlac, Demetro Vicente at Jean Guy from Michael Guy. Ba, ninong mo, ha? Hi, Sir MG, ninong, mano po. At batiin ko ng happy birthday, lakay, ang ating kasama sa News Center, si Wina Pearl Hisoro. Happy birthday, Wina, ang nag-isang hiyas. Siya ba ang may paalmusal ngayon? May papanset. Ayan, at batiin din natin ang mga bisita natin ngayon. Ipapakilala natin mamaya. Andito siya na Commodore Oscar Garcia, ang President ng Capital Christian Leadership, Reverend Victor De Ocampo, Vice President, Bishop Rudy Juan, ayan, Bishop Juan Pring, Pastor Ronnie Miliebo, Brother Bert Rostique, ating Maria Luisa Po, ayan, Esther Ubaldo, ayan, hi ating Captain George Lucero, ayan, at si Pastor Ling Mercado, at Sakristan Deo Macalma. Ayan. Sakristan. At Worshipful Master ng Wala na Lads, number 13, Kuyang Worshipful Sabulaw. At ganoon din po si Kuyang Adonis Rojas. Sila po ay full force, ayan, na magdodonate po ng maraming wheelchair dito sa DZRH Operation Tulong. Nako, marami po kayong matutulungan at matutuwa. At maraming dito matutuwa. po sa inyong gagawin. Oras, Sister L. 9:48.
Naglipa na ang mga papaya soup. Oras, Sister L. 9:51. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Senado. Muli nga pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court, nasa desisyon daw ng Malacanang ayon yan kay Senate President Cheese Escudero. Detalye balita mo, RH28 Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, nasa desisyon na ng Malacanang sa pangunan ni Pangulong Bongbong Marcos kung gusto pa nitong sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, ito ay desisyon na nila dahil ang Senado ay limitado lamang ang papel pagdating sa mga international agreement o tratado na pinapasok ng ating bansa. Wala silang papel sa pagpili o pagpirma sa mga international agreements. Paliwanag ni Escudero, kung sakali man lang at magdesisyon ng Pangulo na muling sumali sa ICC ay magiging back to proseso dito sa Senado dahil magsisimula muli ang pagdinig sa committee level bago ito maisalang sa plenary debate. Matatanda na 2011 nang sumama ang Pilipinas sa ICC noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, ngunit March 2018 nagdesisyon si dating Pangulong Duterte na kumalas sa ICC nang iniimbestigahan ang kanyang madugong war on drugs lang siya pang alkalde ng Davao at pagsisimula ng kanyang pagkapangulo sa Pilipinas. Pakinggan natin si Senate President Francis Cheese Escudero. Desisyon ng executive yan. Ang papel lamang ng Senado ay mag-ratify ng treaty. Walang papel sa ating system of foreign policy at system ng saligang batas ang Senado kaugnay sa pagsali o hindi pagsali, pagpirma o hindi pagpirma sa anumang mga treaty o tratado. Si Senate President Cheese Escudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Dumako tayo sa Kamara. Ang Administrasyong Marcos hinamo naman na muling bumalik sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Sino ang humamon? RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, dapat ikonsidera ng Marcos Jr. Administration na bumalik sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. Ginawa ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang apela kaugnay na ika-6 na taong anibersaryo kahapon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC noong March 17, 2019 sa ilalim ng dating Duterte administration. Ang kay Brosas, kapag ginawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos, pagpapatunay sa commitment ng gobyerno na protektahan ang karapatang pantao. Sabi ni Brosas, makalipas ang 6 na taon, marami pa rin ang mga dating matataas na opisyal ang hindi napapanagot sa pag-aresto, pananakot at illegal arrest. Anya, ang pag-aresto at pagpapakulong ng ICC kay Duterte ay simula pa lang at dapat patuloy na magbantay para matigil na ang culture of impunity. Git pa ni Brosas, magandang simula na bumalik muli ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC, pero mas mahalagang palakasin ang justice system dahil mga opisyal na sangkot sa krimen na hanggang ngayon ay nasa posisyon ay hindi pa rin napapanagot. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At ngayon, sa ating mga bisita, Sister L. Yes, Lakay. Marami-rami tayo rito Talagang antitikas pa rin. Ayan. Ito po, mga habigan, ay mga leaders, members ng Capitol Christian Leadership. At congratulations nga pala sa kanila, Sister L. Abay, lately ay tumanggap sila ng CCL Leadership and Excellence Award. Ayan, aba. Congratulations po. Ayan, Bishop Commodore. Ayan, Bishop. Ipakilala na nga natin sila, Sister Go ahead, L. Lakay. Ayan, una si Commodore Oscar Garcia, ang president ng Capitol Christian Leadership. Commodore, sir. Ay, magandang umaga po at Kuya Deo. At malaki yung karangalan ng kami matanggap mo dito sa malawak mong programa. At hindi ho ako kumpleto ang aking araw kapag hindi ko kayo napakinggan. Ganun po ba? Kasama ko po dito yung aking mga kagapay dito sa Capitol Christian Leadership. Pakilala mo, Commodore. Dati po naming chairman, si Bishop Juan Pring. Bishop. Pong advisor, si Bishop Rudy Juan.
At ang past president po namin, si Mr. Rustico. At ang aking pong vice president ay si Pastor Victor Ocampo. At siyempre po, nakasama rin po namin dito yung aming pong secretary, si Ms. Luis po, at si Ate Esther, na siya pong umaalala din sa amin. At kasama ko rin po ang aking dating chief of staff, ang aking auxiliary captain, si Captain Lucero po. Ayan. At ang isa po sa masugid din naming advisor dito po sa CCL, si Pastor Ronnie Medievo po. At malalaki po ang kanilang mga simbahan. Kaya't malaking tulong ho, unang-una sa ating pagiging spiritual. Ayan. At siyempre po, ang aking worshipful master po ng aming lohya, wala na last number 13, nakatatapos lang po ng kanyang installation, isa sa pinakamalawak at malaking handaan na ginawa niya sa Grand Lodge po mismo, Police Lieutenant Colonel Paul Sabulaw po. Yan po ang aming worshipful master. Aba, Warsi, di ka nag-imbita, ha? Di mo ka inimbitahan, ha? Ngayon pong ating wheelchair ay kakaiba ho ito, no? Pag sinabi mong, Mayor, dalhin mo ako sa operating room, wala nung gagabay pa, dadalhin ako kagad kayo doon. Biro lang ito. Akala ko automatic yung wheelchair yata na dipindot yan eh. Mga ano Hindi ho nag-hermet ito. Napaka-swerte naman ng mga mabibiyayaan. Ayan na. Si Commodore Oscar Garcia po, mahabigan ay siya ang aming Grand Lad sa chaplain sa Freemasonry. Ayan. Ayan. At saan po? Sa Navy, sa Coast Guard? Hindi po, auxiliary ho kami sa Coast Guard. Sa Coast Guard. Ang aming pong commandant ay si Admiral Gaban. Ayan, si Admiral Gaban. Ayan, dati si Admiral Gabon na tumatakbong congressman, mayor. Ayan, mayor sa Batangas, Malbar, Batangas. Anyway, Commodore Oscar Garcia, sir, ayan, ano po yung tulag sa inyo full force po kayo at napili nyo mag-donate ng wheelchair dito sa ating DZRH Operation Tulong. Alam po kasi, lagi ako nakikinig, hindi ko kumpletong araw ko pag hindi ko kayo napakinggan. Pero isang pagkakataon po na narinig ko sa inyo na merong isang particular na hospital na kulang ho ng wheelchair. Ay, opo. Kanya naisipan ko na mag-donate po. At nung kayo MC sa Manila Hotel nung ng ating Grandmaster, napangako ko sa inyo. Kaya ngayon ko po ginawa. Hindi matutuwa ang Rizal Medical Center sa Pasig. Sa Pasig. Actually, nung diniscuss po natin yan, Commodore Oscar Garcia, sir, ha? Ang Grand Lad, si Kuyang Dado Melegrito, ha? Abay, nagdala ng wheelchair dun sa Rizal Medical Center. Sabi, sino po kayo? Hindi, wag mo nang isipin, wag mo nang tanungin. Basta kami magdodonate sa inyo ng wheelchair. Ayan, wag mo nang tanungin. So, ang nais po ninyo, Commodore, ay madagdagan ng wheelchair para yung mga pasyente dun hindi na nakaupo sa monoblock o sa sahig, sa floor. Yung po yung narinig ko sa inyo, kanya medyo gumawa na ho kami ng kaparaanan para kahit papaano kami po ay makapag-donate ng wheelchair sa pamagitan po ng inyong programa. Ayan. At saka yung mga wheelchair na-bless na po ba yan mga pastor, mga bishop? Ayan, so napakagaling. So, ano po pa ang programa ng Capital Christian Leadership, Commodore Oscar Garcia, sir? Well, sa ngayon presidente po ng CCL. Nagpaplano po kami na magkaroon kami ng ballroom dancing para may fellowship naman po kami. At the same time, nagpaplano rin ako na magpalaro ng golf para magkaroon naman po kami ng pondo. Kapagkat alam naman po ninyo, hangarin po ng CCL ay makatulong din tayo sa mga kababayan po nating mahirap. Ballroom dancing, pwede mag-ballroom dancing si Bishop Rudy Juan at Bishop Juan Pring. Hindi pa bawal sa mga bishop. Parang yung iling lakay, gano'n wag lang ballroom, ano na, yung mga cha-cha lang, yung walang yung wala daw masyadong movement. Yung walang masyadong hawakan. Ayan, wag yung sweet saka very sweet. Swing daw swing. Swing. Anyway, ayan ako yung worshipful master Paul Sabulaw, ang worshipful master ng Wala na Lads, number 13.
Ano naman ang programa ngayon? Ikaw na ang worshipful master ng Wala na Lads sa Kuyang Paul sa Bulaw. Kuya Dio, maraming salamat, Noble. At ang programa namin ngayon, actually katatapos lang ng aming feeding program na ginanap doon sa Kupang Antipolo. At this coming Saturday ay meron kaming kumperal doon sa aming Inter the Apprentice Mission. And then, preparing po tayo dito sa ating incoming Ancom. Aba, alam po yung mahabig, yung iba't ibang lodges ng Freemasonry, ano yan, tahimik lang sila pero may makanya-kanyang programa po, mahabigan, mga civic activities, mga ganyan. Ayan, pag-golf lang kayo, pero yung golf po nila mahabigan, for a cause yan. Yung part ng kinikita ng kanilang golf tournament ay yung po iba ay nakarating po dito sa amin, dito sa DCR sa Presyon Tulong, bukod pa dun sa kanilang sariling programa para sa ating mga kapatid na mahirap o kaya mga underprivileged. Ayan, si Bishop Rudy Juan, ayan, Bishop, ano po ang inyong programa naman? Una po, I just want to say something about Capital Christian Leadership. Okay, please, sir. Ito po ay nagsimula 57 years ago with 3 prominent Christian leaders. Isang Baptist, the late Congressman Tingson, at UP music teacher, Professor Dean, Dr. Eliseo Pajaro, at isang Chinese United Methodist businessman, si Leon T. This is a religious, socio-civic organization, and we are focused on leadership and nation building with righteousness. Ito po ang aming... Pero bago si Bishop Juan Pring, ayan, kasama po, member nyo, officer po yung si former Chief Justice Renato Puno, ang dating Grand Master ng Grand Lads. Yes, sir. We consider him as our top lay leader of the United Methodist Church. At kasama rin natin si former Grandmaster Pacifico Anyag, United Methodist. May tudis nga pala si Grandmaster Dr. Pacifico Anyag. Ayan. Ay Mosolsipol Boy Anyag. Ayan, nakikinig sa atin yan. Nanonood po sa atin yan. Ayan. Anyway, so maraming salamat po mga kuya, mga ateng. Ayan, baka nandiyan na si mamaya po ay si Miss May Lakay para mamaya na, dyan na lang sa labas mamaya. Para di namin malaman kung saan dadalhin yung 5 container ng wheelchair. Kadami-dami. Baka mapuno ang Rizal Medical Center niyan. By the way, kuyang hindi po ako taga-Walada, ha? Hindi po taga Muog 89 ako. Muog Lads. Abay, nagugulat ko sa mga taga Muog Masonic Lads. Ayan, ang dami yung Bishop. Ayan, yung dati yung Grand Chaplain din, si Bishop Joel Porlares. Ang aming Maximo Obispo naman sa Iglesia Filipina Independiente. Ayan. Kaya yung mga nagsasabi ko na mga son, mga atheist yan, walang Diyos ang mga yan. Ayan. Ito po ang patunay na ayan, may mga obispo kami, may mga pastor, ayan, may mga bishops, ayan. So kami po ay naniniwala sa Diyos. Ayan. Hindi nga ako makagalaw dito, Lakay. Bakit? Napapasok ka ba? Napapaligiran ako. Napapaligiran ka na namin. Bibihira yung ganitong sitwasyon na ang dami natin bisitang bishop. Lakay. Mga bishop ba naman yung katabi ko Anong gagawin ko rito? Tapos ako si Sister L. Anyway, mga kuyang, mga bishop sir, mga ateng, ayan, mga leaders ng Capital Christian Leadership, Commodore Oscar Garcia, President, Reverend Victor de Ocampo, Vice President, Bishop Rudy Juan, Bishop Juan Pring, Pastor Ronnie Millebo, Brother Bert Rustique, Maria Luisa po, ating S. Esther Ubaldo, Captain George Lucero, Pastor Ling Mercado, at Warsi Paul Sabulaw, at Kuyang Adonis Rojas. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, mabuhay po ang CCL, Capital Christian Leadership. Mabuhay ang Wala na Lads, Muog Lads, at lahat po natin mga bret at mga kapatid na wala pong sawa sa pagtulong sa ating mga kababayang underprivileged.
Amen. Salamat po, salamat po. Maraming salamat. Salamat po sa DCRH. Wala pong anuman, Kuyang Sir. Ayan, and muli, kami po ang nagpapasalamat sa inyong mga tulong para sa ating mga kababayang nangailangan ng suporta at kalinga. Ako po si Dayo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po at mabuhay ang Pilipinas. At susunod po, DCRH Operation Tulong, Miss May Binauhan. Bye-bye! The road is long with a many winding tongue. This time check is brought to you by AC.